Nagsisimula ang pelikula sa isang may sakit na bata na nakahiga sa isang silid habang desperadong sinusubukan ng kanyang ina na gamutin siya. Napansin natin ang isang lalaking nagngangalang Seth na masusing pinagmamasdan ng bata at habang nakikita siya ng bata, hindi naman siya nakikita ng kanyang ina. Kalaunan, isinugod ang bata sa ospital, ngunit tila hindi gumaganda ang kanyang kalagayan. Ginawa ng mga doktor ang lahat upang iligtas siya, ngunit sa huli, pumanaw ang bata. Ang kanyang kaluluwa ay sumama kay Seth at dito natin nalaman na ang lalaki ay isa palang anghel na nagbabantay sa mga tao at pinoprotektahan sila sa paraang hindi nakikita. Ang pangunahing tungkulin niya ay magpakita sa mga taong malapit ng mamatay at gabayan sila patungo sa susunod na buhay. Tinanong ni Seth ang bata kung ano ang pinakagusto niya sa mundo at sumagot siya ng Pajama. Kalaunan, nakita natin ang maraming anghel na nagkalat sa buong lungsod. Ipinakita na bagamat hindi nila nararamdaman ng hawak o iba pang pandaman ng tao, kaya naman nilang basahin ang isip ng mga tao. Parang impyerno iyon. Dumating si Seth sa isang dalampasigan upang panoorin ang paglubog ng araw kasama ang kapwa niyang anghel na si Casil. Napag-usapan nila ang batang namatay at kung paano niya tinanong si Seth kung maaari ba siyang maging isang anghel na may pakpak. Ngunit sinabi ni Casil na hindi iyon posible at dapat ipaliwanag ni Seth na ang mga anghel ay hindi tao at kailanman ay hindi naging tao. Sa sandaling iyon, napuno ng makalangitang tunog ang paligid habang tuluyang lumulubog ang araw. Pagkatapos, nakilala natin ang isang heart surgeon na si Dr. Maggie na dumating sa ospital sakay ng kanyang bisikleta. Nagsagawa siya ng operasyon sa isang lalaki, ngunit naroon din si Seth sa silid na nangangahulugang nakatakdang mamatay ang pasyente. Nang magsimulang gumagsak ang vital signs ng pasyente, desperadong sinubukan ni Maggie na buhayin siya. Sinabi ni Seth na tiyak na mamatay ang lalaki, ngunit matatag na sinabi ni Maggie na hindi siya mamamatay. Ikinaloka ito ng anghel dahil hindi dapat siya nakikita ng mga tao. Gayunpaman, namatay pa rin ang lalaki at labis na nalungkot si Maggie. Umupo siya mag-isa sa hagdan at umiyak sa matinding pagkabigo. Umupo rin si Seth sa tabi niya upang aliwin siya, ngunit tila hindi niya napapansin ang presensya nito. Kalaunan, kinausap ni Seth Casil at tinanong kung may nakakita na ba sa kanya na tao. Sumagot si Casil ng hindi at sinabing ang mga taong pinapayagan lamang nila ang nakakakita sa kanila. Iginiit ni Seth na nakita siya ng doktor, ngunit sinabi ni Casil na imposible iyon. Baka araw nagkamali lamang niya ang akala. Pagkatapos, sinabi ni Seth na gusto niyang makita siya ni Maggie at nang tanungin si Casil kung bakit, sinabi niyang sa tingin niya ay maganda ito at gusto lang niya itong tulungan. Lumipat ang eksena kay Maggie na labis pa ring nalulungkot at hindi mapatawad ang sarili. Pinalakas naman ng loob ni Jordan, kapwa doktor at nobyo niya si Maggie at sinabing hindi niya kasalanan ng nangyari. Iminunghari rin niyang magpahinga muna ito. Nagyakapan sila at makikita rin si Seth na nakikiramay sa babae. Kalaunan, habang naglalakad si Maggie sa pasilyo ng ospital, nagpakita si Seth sa kanyang harapan. Kinausap niya ito at sinabing na pararito siya upang makita siya. Na ikinagulat ni Maggie, tinanong niya kung okay lang siya at sinabing Maggie na may pasyente siyang namatay. Tinawag siya ni Seth sa kanyang pangalan at ipinaliwanag na namamatay ang mga tao kapag bumibigay ang kanilang katawan. At hindi niya iyon kasalanan. Sinabi rin niya na ang lalaki ay buhay pa, ngunit hindi sa paraang iniisip niya. Nalito si Maggie at tinanong kung paano niya nalaman ang kanyang pangalan. Itinuro ni Seth ang kanyang badge at umalis. Nang tingnan ni Maggie ang badge, nagulat siya dahil apelyido lamang ang nakalagay doon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na binabantayan ni Seth si Maggie habang nananatiling hindi nakikita. At tila nahuhulog na ang loob niya rito. Binabasa niya ang isip ni Maggie at napagtantong palagi rin siyang iniisip nito. Isang gabi, nagising si Maggie at nakita ang isang libro sa nightstand niya. Akala niya ay regalo ito ng kanyang nobyo. Sinimulan niyang basahin ang libro at nagustuhan niya. Ngunit kinabukasan nang banggitin niya ito kay Jordan, sinabi nitong hindi siya ang nagbigay, na lalong nagpalito kay Maggie. Kalaunan, pumunta si Maggie sa library para alamin kung sino ang nagbigay ng libro. Ngunit hindi rin alam ng clerk. Maya-maya, muli niyang nakasalubong si Seth at masayang nag-usap tungkol sa librong binabasa niya. Tinanong niya kung ano ang trabaho ni Seth at sinabi nitong isa siyang mensahero ng Diyos. Natuwa si Maggie at tinanong kung ano ang mensahe nito sa kanya. At sinagot ni Seth na ibinigay niya na ito. Biglang lumitaw ang maraming anghel sa library at nakatingin sa kanila na ikinailang ni Seth, kaya iminunghari niyang lumipat ng lugar at pumayag si Maggie. Nag-grocery sila at nag-usap tungkol sa kahulugan ng kamatayan at langit. Sa gabi, tinawag si Maggie sa emergency room para tulungan ang pasyenteng messenger.
Habang ginagamot niya ito, naroon din si Seth at masusing nagmamasdan. Pagkaalis ng lahat, kinausap ni Messenger si Seth at sinabing nararamdaman niya ang presensya nito kahit hindi niya ito nakikita. Nabigla si Seth at umalis. Kalaunan, pumunta si Seth sa bahay ni Maggie at nakinig sa usapan nila kay Jordan. Ikinwento ni Maggie tungkol kay Seth at ang mga pag-uusapan nila tungkol sa kamatayan at kabilang buhay. Ngulit tinukso lamang siya ni Jordan at tinanong kung isa siyang doktor na nagdarasal habang nag-oopera. Nasaktan si Maggie at agad nagpalit ng usapin. Kalaunan, naging intimate sila kay Jordan na labis na ikinagilelas ni Seth. Pagkatapos, pumunta si Seth sa ospital at nagpakita kay Messenger. Nag-usap sila at inamin ng matanda na alam ni Messenger kung sino si Seth. Sinabi rin niyang mahal ni Seth si Maggie. Kalaunan, pumunta sila sa isang diner at ipinaliwanag ni Messenger na dati rin siyang anghel na piniling maging tao. Hindi naniwala si Seth sa una, ngunit ipinaliwanag ng matanda na may free will ang mga anghel at maaaring maging tao sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mataas na lugar. Kinabukasan, dinala ni Seth si Messenger sa dalampasigan kung saan nagtitipon ang mga anghel. Tumalon si Messenger sa dagat at naramdaman niyang buhay siya. Hinikayat niya si Seth na maging tao rin, ngunit nag-alinlangan si Seth. Makalipas ang ilang araw, muling nagkita sina Seth at Maggie. Inimbitahan niya si Seth sa recovery party ni Messenger. Tinanong siya ni Seth kung mahal niya ang kanyang nobyo, ngunit hindi siya makasagot. Tinanong din niya kung bakit pareho ang suot ni Seth at bakit wala itong cellphone. Bigla siyang hinalikan ni Seth at tinanong kung may nararamdaman siya. Sa party, kumukuha si Seth ng Polaroid photos. Nang tingnan ni Maggie ang mga larawan, laking gulat niya nang hindi makita si Seth. Liwanag lamang ang naroon. Sa kusina, tinanong ni Seth tungkol sa kanyang pinagmulan. Nang masugatan si Seth, napansin ni Maggie na hindi ito dumudugo. Sa huli, inamin ni Seth ang kanyang tunay na pagkatao bilang anghel. Sinabi niyang mahal niya si Maggie, ngunit hindi ito naniwala at pinaalis siya. Kalaunan, nag-propose si Jordan kay Maggie, ngunit napagtanto niyang hindi niya ito mahal. Tinanong ni Maggie si Messenger kung bakit pinapayagan ng Diyos ang mga taong magtagpo kung hindi naman sila maaaring magkasama. Ipinaliwanag ni Messenger na si Seth ay anghel ng kamatayan. Ibinunyag rin niyang dati rin siyang anghel. Muling nagkita sina Seth at Maggie sa library. Dumating si Maggie upang magpaalam. Sinabi niyang tatanggapin niya ang proposal ni Jordan. Labis itong ikinawasak ni Seth. Sa sobrang sakit, umakyat si Seth sa isang gusali at tumalon. Nang magising siya, naramdaman niya ang sakit at dugo. Isa na siyang tao. Tinungo niya si Maggie, ngunit nalaman niyang nasa Lake Tahoe ito. Sa daan, binugbog siya ng mga magnanakaw. Sa huli, nakarating siya sa cabin at nagkita silang muli. Inamin ni Maggie na hindi niya tinanggap ang proposal ni Jordan. Naging magkasintahan sila. Kinabukasan, nagbisikleta si Maggie ngunit na aksidente at nasawi. Sa huling sandali, sinabi ni Maggie na si Seth ang pinakamahalaga sa kanyang buhay. Pagkatapos ng libing, nalugmok si Seth sa lungkot. Dumalaw si Cassiel at tinanong kung pagsisisihan niya ba ang pagiging tao. Sinabi ni Seth na mas pipiliin niyang maramdaman ang pagmamahal kahit minsan kaysa mabuhay magkailanman nang wala ito. Sa huling eksena, tumalon si Seth sa dagat at tinanggap ang buhay. Alam niyang balang araw ay muli niyang makikita si Maggie. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan niyo ang movie recaps for today, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell.